Si Takiro Miyamoto. Ayan, so, Tangina mo, cheese. pero anong masasabi mo, kaibigan, na napakaraming tao na nanawagan na ituloy ang paglilitis? Actually, meron pa kasunod dito mamaya eh. Alauna. Meron pa to, alam na. Yung bunyog. Okay. So, hindi lang pala to nandito kasi kanina, grabe, ang daming tao, mga kabayan. Kaya nga sa title natin, libo-libo kasi nga, napakarami po ang tao na pumunta dito. Meron pa pala ngayong alauna pupunta rito. So, yun yung inaabangan din pala nila. Anong oras na? Alas 11, so mag-alas 12. So, kahit na umulan, nandito pa rin yung mga tao. So, actually, sa totoo lang, medyo nakakawalan na rin ng pag-asa, di ba, na matuloy yung impeachment. Pero syempre, no, hindi pwedeng hindi tayo lalaban dito. Dapat labanan pa rin natin kung ano. Kasi hindi tama eh. Di ba? Ikaw, ano ka ba? Ano ba ako? Hindi ko alam sa'yo. Hoy, ano ba ako? Taga Mindanao ako. TDS pala to. Hindi, ako kasi, mas gusto kong ituloy para madipinsahan nila yung pangalan nila, di ba? Hindi kasi Para maging malinaw din sa taong bayan. Kasi yan, napakalit na, sa totoo lang, investigasyon yan sa paglilinaw. Kasi nga, dapat alam ng taong bayan kung saan napupunta yung mga bilang isang taxpayer, no? Kasi nakakatawa sa mga supporter ni Sara. Ayaw nila ng impeachment. Hindi ba nila gusto na makita kung paano ipagtanggol ni Sara yung sarili niya? Kasi ang point dito, may ebidensya kasi laban kay Sara. Ngayon, nakatiwang mo yung ebidensya. Eh. So nakahang tayo sa ebidensya. Ngayon, kapag napatunayan ni Sara sa impeachment trial na talaga yung ebidensya fabricated lang, di magagalit tayo sa mga congressman. Hindi, siguro naman, ikaw rin naman, di ba? Ganun din eh. Kasi ibig sabihin nun, pinupolitika nyo lang si Sara. Kasi sabi nyo, di ba, politika lang yan, pinupolitika nyo si Sara. Patunayan nyo sa impeachment. Paano kami maniniwala pinupolitika lang yan kung nakahang yung ebidensya? Totoo yan. Kaya yun. Tsaka, kung malusutan man yan ni Bibi Sara, yung pag natuloy yan at malusutan niya, points niya rin yan di ba? Para sa 2028 election. Kung sa tingin nilang malusutan nila, points din yan sa 2028 election dahil nga pinupursue siya bilang tumatakbo. Pero nabalitan mo ba yung yung bali-balita na na talagang ginamit talaga to? Yung ng Supreme Court. Kasi di ba bago pa lumabas yung diyan sa mga viewer ni Robert, no? Meron kasi lumabas na balita 2 days ago bago lumabas yung Supreme Court decision na kay Mr. Montalban na verified na yung dosing appointee ni Digong na nasuhulan daw ni Bongo. So lumabas yun. Nung lumabas yung report yan, walang naniwala Pero eventually nung naging totoo, naging relevant yung Arturo Montalban ba yun sa verified? Saka expected din kasi may utang na loob sa mga Duterte. Hindi mo nga ikakaintin di ba? Tayo mga Pilipino, minsan tumatanong tayo ng utang na loob. Ayan na pangat sa sistema natin kasi dapat kasi yung Supreme Court, non-partisan yung Supreme Court. Pero paano magiging non-partisan yung Supreme Court na hindi magiging political yung Supreme Court kung sila ay appointee rin ng politiko? So magulo yung sistema talaga natin. So ito na nga yung nangyari. No, worst case scenario to, no? So, pinaghandaan talaga, no? Bago matapos yung last administration, pinaghandaan. At saka swerte ni Sara, actually swerte ni Sara, no? Kasi nung binaba ng Supreme Court yung decision, umuulan. Binagyo pa. Binagyo pa, kaya hindi kaya hindi nakapag-rally yung mga tao. Kasi isipin mo yun, di ba? Kunwari, binagsak nila. Sigurado makakagulo sana dapat nun Malamang merong rallying malaki na mangyayari nun. Yun nga lang, hindi nangyari kasi umuulan. O parang ngayon, tinan nyo, mamaya magdidesisyon na, umulan na naman. May pagkasilimonya talaga sa Sara, no? Di ba? Hindi yan, di ba? Hindi kasi isipin mo nga, di ba? Bago pa kasi mag-decision yung Supreme Court, may magrarally na dapat sa harapan ng Supreme Court. Hindi ka nangyari kasi umulan. Ngayon na binaba na yung desisyon, umulan na naman, binagyo na naman. So matindi talaga, malamang meron sa demonyo talaga to si Sara, malupit. So, yun mga kabayan, aabangan natin. Ayan, dito rin mga kabayan, don't forget to like, comment, subscribe sa kanyang channel. Idol, anong channel mo gamit mo? Stephen Lee TV, bago po tayo sa YouTube pero matagal na po nakikipaglaban para sa katotohanan. Saka lumulusog yung Stephen. Oo nga, Hinahabol, pre. Alam niyo po, ito pong nangyari ngayong araw na ito ay isa lamang patunay na
marami po sa ating mga kababayan na talagang hindi na po nakokontento dito sa ginagawa po ng ating Senado. Dahil ilang buwan na po nila pinagpaliban itong paglilitis kay Bibi Sara Duterte. Malinaw ang nasasaad sa konstitusyon, diba? Malinaw na ang nakasaad sa konstitusyon na ang Senado ang magsisilbi o ang tanging magsisilbing impeachment trial court, diba? At ang magpapail o maghahain ng complaint, ng reklamo ay ang Kongreso. Pero hinayaan po nila na manghimasok ang Korte Suprema. Kaya sana po sa ating mga senador, makinig po kayo sa sigaw ng taong bayan. Hindi po namin hinihiling sa inyo na kami ay inyong panigan. Ang tanging hinihiling lang namin ay panigan nyo ang katotohanan. Kaya sana po sa ating mga senador ay magkaroon po kayo ng malinaw na isipan. Ituloy nyo po kung ano ang inyong katungkulan ng naaayon sa saligang batas. Yun lamang po. Saka yung malupit itong ginawa ni Kiss, no? Tingnan mo atin na mga ginawa ni Kiss. Kung kailan forthwith, dinilig niya ng 6 na buwan. Tapos ngayon merong MR, nagmamadali magbotohan. Kung di ba naman gunggong, gago nga. Parang, Grabe pagbatikos kay Grabe Kiss, tong- yung sa Fort Wayne, ano? luko-luko tong si Kiss eh, no? Kung tingnan mo, nakuha mo yung point. Nung February, nakalagay forthwith. Tapos, dinilig niya ng 6 na buwan. Ngayon na nga, ng 6 na buwan na to eh. Tapos merong MR, merong motion for reconsideration. Nagmamadali magbotohan mamaya. Sa kanila kasi in-apply yung Fort Wayne. Gago nga, no? Sila yung So, in-apply- nila in-apply. Kaya katwiran daw kasi nila, forthwith, yung forthwith na yan, ang context daw niyan, kung may reasonable daw na na Hindi naman ganun- pamamaraan, hindi naman ganun nakalagay sa tuloy. ano eh. Kaya nga, wala naman tayo nakikitang reasonable Kung na magiging- diba? Diba, agad-agaran sa kanila in-apply. So magiging forthwith na pala kung kailan convenient. Sa kanila in-apply yung Fort Wayne. Hindi sa procedure ng ruling ng sige. Loko-loko rin to si Kiss eh, no? Tapos na insertion pang issue. Oh. Alam ko ginagawa yung insertion sa mag-asawa, pero ito malupit to, putang na insertion. 142 billion pesos. Tanga yung, alam ko meron insertion kay meron kay insertion ni Hart. Natural sa mag-asawa yung may insertion mag-asawa. Pero putang na budget ng Pilipinas insertion. Puta, pati ba naman yung ginagawa mo sa asawa mo, pinasok mo sa budget. Gagago nga eh, no? Talaga na minsan nakakagalit pagka sa mga politiko na sinuportahan tapos bigla Ako di ko binoto. Hindi ko binoto yan. Hindi mo siya binoto ng Ako binoto ko kasi yun eh. Bicolano ka ba? Pumunta pa ako ng Sorsogon eh. Pumunta Maganda ako ba- sa bahay nila eh. Maganda ba yung Sorsogon? Ha? Maganda ba yung Sorsogon? Maganda. May part naman maganda. Pero May part din na pangit. pero tama ba nabigyan ng 8 billion pesos na flood control ni Sorsogon? Hindi kasi probinsya yan eh. Oh, di ba? Dapat ang priority yung syudad. O di ba? Sorsogon, bulok ng Sorsogon tapos may 8 billion na na Kasi flood control. Ang flood control kasi, ang priority talaga yung syudad. Eh, kung sa mga probinsya, kung isang street eh, ako nagta-travel ako eh. Nakagaling ko lang nung last week, nasa Mindanao ako, umikot din ako ng Samar, sa Tacloban, so Eastern Samar, Giwad, yung Balangiga Bills, nandun din ako eh. Last week, nandun ako. So, kakabalik So ko ano lang. pala, welcome back pala kay Robert. Matagal siya nagbakasyon. Oh. Nag-break na sila ni Diwata. So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, no? Actually, dapat po ngayon, may rally po ngayon dito po sa harap ng Senado. Ang problema, pakita ko sa inyo, no? Yon. Ang problema mga kababayan, ang lakas po ng ulan. So dito po yung mga tao ngayon na sa gilid. No? Yan. So si Robert at si Stephen kasama natin dito. So yun nga mga kababayan, no. Ngayon po kasi no, magkakaroon nga po ng botohan ata no, sa loob po ng Senado mamaya pong alas 3. Kung tutuloy ba yung impeachment trial ni Sara o hindi. So syempre, as usual po, no, dito po tayo para sumuporta po sa mangyayaring kilos protesta laban nga po dito. Ang problema nga mga kababayan, mukhang hindi po matutuloy yung rally kasi nga po umuulan. So ano bang gusto ko sabihin dito, no? May sa demonyo po talaga ito si Sara, sa totoo lang. May sa demonyo po talaga ito. Hindi ko talaga alam, no, kasi nung una mga kababayan, no, kung naalala ninyo, nagkaroon nga po ng desisyon sa Korte Suprema na ibabasura na nga po yung
impeachment ni Sara kasi nga daw unconstitutional, no? Dapat po may rally na po sa harap ng Supreme Court noon. Dapat meron ng rally noon. Ang problema, bumabagyo. No, kita nyo yan, di ba? Pati panahon, umaayon kay Sara, may sa demonyo siguro talaga tong babaeng to, no? So, ngayon, kita nyo, oh. Ngayon, andito kami ngayon. Mukhang mag-aalisa na nga po yung mga tao kasi wala nang rally. So, yan, oh, yan na. Wala na. Pack up na. Pack up na tayo. Yan. Yan, so, palakas pa rin ng palakas yung ulan, no? And actually, mga kababayan, it's getting frustrating po talaga, no? Swerte mo talaga, Sara. So, magrarally na lang ako mag-isa. Oo. Tangin na mo, cheese. Mumurahin na lang natin si Kisa. Murahin na lang natin si Kisa harap ng Senado. Oh, andito ako sa Senado. Putangin na mo kay Cheese Escudero. Nang dahil sa'yo, no? Ang kanda hetot-hetot yung konstitusyon natin. Magrarally ako mag-isa, pre. Magrarally ako mag-isa. Wala na. Umuulan eh. Tangin na mo, cheese! Takero po, nagdala na ng ulan. Wala yan. Hindi, diba? Kasi alam niyo yung point na kababayan, no? Ito yung sinasabi ko kanina, no? Imbis na fourth week, no? Una sa lahat, nakaka-streetwise, no? Yung fourth week pa lang, mga kababayan, palpak na. No, February pa lang, tapos na po yung impeachment sa Kongreso. So dapat po, fourth week po ito na susundin po ng Senado. So ginawa po ni Cheese, dinilig ng 6 na buwan. Di ba? Gunggong nga eh, no? Kung kailan fourth week dinilig. Tapos ngayon merong motion for reconsideration. Di ba? Ngayon naman nagmamadali naman silang magbotohan mamaya. Plagtad po talaga utak niya ni Cheese, mga kababayan, no? Kasi fourth week dinilig nung merong kailangang motion for reconsideration, nagmamadali. Di ba? So yan, so ngayon, kung makita naman po natin na nag-uuwian na po yung mga tao. Kanina pa. Pa? Nag-group pa? Alauna. Sige. Hindi mo to live eh. Yan. So yan. So rain or shine pala tuloy, no? Rain or shine tuloy. Kaya so ito